10 araw sa Japan, hindi ka ba mauubusan ng gagawin doon? Hindi. Kaya kung may plano kang sulitin ang single entry visa mo, panoorin mo tong video at baka makakuha ka ng idea. Hello, si Jeraymond to and I will share with you my 9 days itinerary sa Japan. Kumapit kayo dahil mahaba-haba to, let's go! Day 0, we arrived at the Kansai Airport ng 6:40pm, did the usual airport errands and was able to ride the Nankai Rapid Express train going to Namba Station ng 8pm. Kung nag-purchase kayo nito sa Klook, bukod sa paggamit ng promo code ko na Jeraymond Klook, be sure na maset nyo online yung oras ng sasakyan yung train bago kayo makarating sa station. Madali lang naman kasi may instruction naman sa Klook app kung paano gawin yun. Mga 9pm na kami nakarating ng Namba, check-in sa Sotetsu Grand Presa. Tingnan nyo na lang yung Japan playlist ko para sa review ng hotel. Dahil gabi na, nag-takeout na lang ako ng favorite kong chicken teriyaki with wagyu topping sa Dear Bros. Sa hotel na ako nag-dinner, then end of day 0. Day 1 is Hiroshima Day. Umalis ako ng hotel ng past 8am, pumunta ng Shin Osaka Station for my Shinkansen ride going to Hiroshima na nakaschedule ng 9:20am. Mag-alat kayo ng at least an hour para siguradong di kayo malilate kasi promise, sobrang nakakalito yung Shinkansen trains. Dito ako na-sprain kakaakyat baba sa mga hagdan. Almost 1.5 hours yung biyahe going to Hiroshima and we arrived ng mga 11am. Pagbaba mo pa lang ng train station, ang dami ng mga makakainan kaya doon ako nag-lunch. May mga bus sa labas ng train station, doon ako sumakay papuntang Atomic Bomb Dome. 12:30 na ako nakapagsimulang mag-explore ng lugar and it took me roughly 4 hours para maikot yung Atomic Bomb Dome, Peace Memorial Park na napakalaki, Hiroshima National Peace Memorial Hall at Hiroshima Peace Memorial Museum. Isang parte pa lang to ng Hiroshima, mukhang kakailangan talaga ng 2 days para ma-explore pa yung ibang areas and temples. 4pm bumalik na ako ng Hiroshima Shinkansen kasi 4:30 ang biyahe ko pabalik ng Osaka. I arrived ng Shin Osaka Station ng mga 6pm, biyahe balik ng Namba, nag-ramen kami sa Mokotoya, located sa Dotonbori, stroll lang saglit, then end of day 1. Day 2 is Kyoto Nara Tour Day, 8:40am ang meet up sa tapat ng hotel namin. Maraming buses na magkakatabi kaya be sure na makikipag-communicate ka sa tour guide para sa exact location ng bus mo. Download pala kayo ng WeChat kasi yun ang usually ginagamit ng mga tours for communication. 10 hours pala tong tour kasama yung travel time. Check nyo na lang yung nagawa kong Kyoto Nara Day Tour video for the walkthrough. Nakabalik kami ng Dotonbori ng 6pm, shopping lang na konti, then balik na sa hotel para tapalan ng sangkatutak na salon pas ang ubod ng sakit kong right foot. End of day 2. Day 3 is Kobe Day, 9:30am kami bumiyahe papuntang Kobe and it took us almost an hour para makarating ng Kobe sa Nomiya Station galing Namba. We went straight to Kobe Steakland na sa labas lang mismo ng station. Akala ko dati isang restaurant lang yung Kobe Steakland, isang buong street pala to. Marami kang pagpipili ang steakhouse dito at medyo may kahabaan din ng mga pila. Dito na kami nag-lunch ng napakasarap na melts in your mouth na steak, then nag-gelato kami sa labas. Pabalik na sana kami ng Osaka kaso nakita namin na ang dami palang shopping area na malapit dito, kaya dito na kami nag-shopping. Bumalik kami ng Osaka ng mga 6pm, nag-dinner ulit sa napakasarap na Dear Bros, stroll saglit sa Dotonbori, then end of day 3. Ang day 4 na ata ang pinakamahaba at nakakapagod kong araw kasi nilakad ko lang lahat. Larga ako ng 8am para maglakad papuntang Yasaka Jinja Shrine, picture-picture na content, din since malapit na to sa Shinsekai, nilakad ko na lang din. Nakalimutan ko atang may sprain pa ako kaya pagdating ko sa tower, sobrang sakit na ulit ng pa ako. So konting stroll lang ako dito at buti na lang minadaanan akong onsen. Nagstay ako halos isang oras doon para ibabad sa mainit at napakalamig na tubig yung pa ako. Nung medyo okay na lakad ulit, nag-lunch na ako sa area na to ng Salt Ramen. And I must say, creamy ramen pa rin talaga ang the best para sa akin. Anyway, after nito, naglakad na lang ulit ako pa Den Town, then Kuromon Market. Doon ako nagmerienda ng Wagyu steak at namili ng ilang pasalubong. Then diretso na ng Dotonbori para mag-dinner sa Mugen Ramen na napakasarap and topping day 4 with the viral 10 yen cheese coin. Day 5 ako nag-transfer from Osaka to Tokyo, 9am nag-check out sa hotel, then 10am bumiyahe pa Tokyo via Shinkansen. Yung luggage ko pala ay pinaluggage transfer ko na lang sa hotel and expected to arrive sa Tokyo hotel ko the day after. 2.5 hours din ang biyahe ko papunta Tokyo Station at nakarating ako ng Asakusa ng 1pm. Stroll muna ako sa labas saglit na hanggang mag-check-in time ng 2pm. Paalis sa sana ulit ako ng 3pm kaso biglang umulan kaya nagstay muna ako sa hotel hanggang medyo tumila. Mga 5pm nag-stroll ako around the area then diretso ako ng Shinjuku at Kabukicho kung saan nandun si Godzilla. Napakadaming tao dito, promise. Dito na rin ako nag-dinner sa Ikakuya Ramen. Nakakain ako dati sa Nishikasai branch nila at sobrang nagustuhan ko naman. Ewan ko lang bakit sa Shinjuku maalat yung ramen nila. Then mga 9pm bumalik na ako ng hotel, end of day 5. Day 6 ay Odaiba at Shibuya Day lang sana kaso naisip ko na 12:45 pa naman yung Immersive Port Tokyo. Kaya nag-decide ako na dumaan muna sa Ueno. 8am lumarga ako, then diretso ng Ueno Park. Napakalaki pala nitong park na to kaya better to allot a day if balak mong explore to dahil maraming magkakatabing museums, zoo at mga shrines dito. Pati na rin mga shopping areas. 11am bumiyahe na ako pa Odaiba at diretso na sa Immersive Port Tokyo. Gumawa na ako ng separate video nito, check nyo na lang sa profile ko. Pagkatapos noon, lakad ako papuntang Diver City para kay Gundam. 5pm pala medyo may pagalaw siya ng konti, baka interesado kayo. After nito, diretso ako ng Shibuya, tawid sa Shibuya Crossing, picture kay Hachiko, at dinner sa isa sa mga street stalls within the area ng Wagyu beef with rice. Shopping haven ng Shibuya kaya kung gusto mo mag-shopping, mag-alat ka ng maraming oras dito. 9pm balik na kami sa hotel, then end of day 6.
Day 7 is Tokyo Disney Sea Day. Yes, hindi Disneyland kasi nakapunta na ako doon last year. Medyo nag-chill lang ako nung araw na to kasi napansin ko na araw-araw pagod ako dahil sa jam-pack itinerary ko. Di ko sinunod yung advice ng iba na kailangan maaga dito and tingin ko okay lang naman kasi pagdating ko doon ng mga 1pm, ang daming saradong main rides tulad ng Indiana Jones, Journey to the Center of the Earth at World of Frozen. Sobrang hahaba din ang pila sa mga rides na halos 2 oras ang mga waiting time kaya ang ending, 2 lang ang nasakyan ko, yung Peter Pan and Rapunzel. Yung World of Frozen nagbukas siya siguro mga 6:30pm na kaya hindi ko na rin pinilahan. Medyo underwhelming sa akin ang Disney Sea. Hindi ko alam kung bakit. Pagdating ng gabi, grabe, sobrang dilim, Diyos mio. Kaya naghanap na lang ako ng makakainan, then di ko na naabangan yung fireworks ng 8pm. 9pm nakabalik ako ng hotel, end of day 7. Day 8 is Mount Fuji Day. Isa to sa mga pinaka-highlight ng Japan trip namin kasi sa totoo lang wala akong ina-expect dito pero nung nakarating kami sa Kawaguchi ko, iba talaga yung ambience. Napaka-calming. Nagabil pala kami ng customized tour kay Kuya Jote. Search nyo na lang siya sa FB for customized Japan tours. Kamo ni-refer ko kayo ha. Anyway, napunta namin yung iconic Lawson kaso di pa feasible si Mount Fuji. Pero as the day goes, unti-unti na siyang nagpapakita kaya sobrang saya talaga namin. Pumunta din kami sa isa sa mga old villages, ang Ushino, Hakai, Churito Pagoda, then Godemba outlets. Ang daming sale sa Godemba, grabe yung mga coach bags doon, naka 70 to 80% off, kulang na lang ipamigay. Nabitin kami dito kasi ang laki ng outlet pero 8pm sarado na sila. Then 10pm na kami nakabalik ng Asakusa, namili na ako ng mga pasalubong sa Donki na 24 hours naman open, tapos 11:30 balik na ako ng hotel, end of day 8. And then lastly, day 9, 7:20pm pa yung flight namin kaya halos may whole day pa kami to explore kaya larga ako ng 8am, stroll around sa Asakusa, then sakay sa rickshaw ride tour na na-avail ko sa Klook na discounted using my Klook promo code Jeraymond Klook. Meron na rin akong separate video ng walkthrough experience ko nito kaya check nyo na lang. Pagkatapos nito, ikot ako sa area ng Sensoji Temple at Nakamisa Shopping Street, lunch sa Watanabe Ramen na recommended ng rickshaw driver ko, then 12 noon check out ako sa Hotel Sunroute Asakusa na pwede nyong mabok sa Agoda using my Agoda hotel code Agoda J. All caps dapat para discounted. May separate review na rin ako nitong hotel, check nyo na lang din. Then nag-hoard ako ng mga favorite convenience snacks ko tapos off the airport na going back to Manila. Sa totoo lang sobrang napagod ako sa trip na to kasi ginampak ko talaga para masulit ko kasi naman single entry lang yung nag-grant sa akin na visa. 9 days yung trip, 7 days akong sprint at larga pa rin ako. Pero ang ending feeling ko bitin pa rin dahil tika kaunti lang yung mga napuntahan ko sa mga lugar na tinarget ko kasi I was always pressed for time. Kaya advice ko, mas masusulit nyo ang Japan kung hindi kayo nagmamadali. I-enjoy nyo lang and huwag kayong masyadong mag-jumpak ng itinerary nyo. I suggest you allot 2 days each sa Hiroshima at Kyoto kasi masarap silang explore ng chill lang. Then sa ibang araw, imbis sa 2, isang lugar lang ang explore nyo per day gaya ng Ueno, Shinjuku, Shibuya at Kawaguchi ko. Take your time to enjoy each and every place na pupuntahan nyo kasi panigurado babalik-balikan nyo din naman ng Japan. Sana nakakuha kayo dito ng mga ideas para sa mga itineraries nyo. Kung magbubuk pala kayo ng mga hotels and activities nyo sa Klook at Agoda, be sure to use my promo codes Jeraymond Klook for your Klook bookings and Agoda Che, all caps yan dapat for your Agoda hotel bookings. So hanggang dito na lang at kita-kits sa sunod na lakad ni Jeraymond. Bye-bye!